February 5 na ito yung magaganap. Mag-i-issue ng summons, magfa-file ng answer, at may 5 araw ang prosecution para mag-submit ng reply. June 10, nag-issue ng summons ang Senado bilang isang impeachment court. June 23, last day, nag-submit ng answer ad cautelam ang ating ikalawang Pangulo. At mula June 23, 24, 25, 26, 27, 28, Sabado yon. So meron hanggang Lunes ng tanghali ang Kamara para magsumite ng kanilang reply kung nanaisin nila. Magsumite ng reply, hindi mandatory, doon sa answer ad cautelam ni VP Sara Duterte. Ang bakit noon of June 30, dahil hanggang doon na lamang yung kapangyarihan at authority ng Kamara at ng mga prosecutors nila na magsilbi bilang prosecutor dito sa impeachment trial. Sabi ni BP Sara, hindi siya pwede i-compel na sumagot dun sa mga allegations o kaso na kapaloob sa articles of impeachment, considering na yung Senate Impeachment Court ibinalik sa Kamara yung articles of Yun impeachment. yung nakalagay sa answer niya at hindi para sa akin na komentaryohan yun dahil korte, impeachment court na, ang dapat tumugon doon kung sakasakali. Hindi para sa akin na husgahan yon o bigyan ng kulay yon. Tinatanggap namin yung kanyang sagot at yung posisyon niya. At dahil doon, meron siyang motion to dismiss na noong una parang binatikuso ng tagapagsalita ng Kamara ang Senate Impeachment Court spokesperson dahil parang telegraphing or coaching the VP dahil nabanggit niya na yun ang pwedeng ang i-file ng Vice Presidente. Ulitin ko, hindi para sa akin na komentaryohan ang sagot ng Vice President. Tatanggapin namin yun bilang sagot niya doon sa summons na inisyo ng impeachment court. At hindi para sa aming komentaryohan yun na tama yun o mali yun. Sir, yung sagot na ibibigay, yung reply na ibibigay ng Kamara sa sagot ni VP ay... Kung gusto nila. Pwedeng hindi. Pati naman yung answer, pwedeng hindi eh. What happens if hindi magbigay? Sa court na lang po sila What magpapaliwanag. happens kung hindi magbigay ng reply? Opo. Wala silang sagot doon sa sinabi ni VP Sara. Pero pwede pa rin po silang magpaliwanag pagdating ng impeachment trial. Hindi na wala yung right nila magpaliwanag or banggain yung sinabi ni VP. Tiyak ko pag-uusapan yon. Kung pag-uusapan yung motion na yon na nakapaloob sa sagot ni VP Sara, then bibigyan ng magkabilang panig ng pagkakataong ilahad yung kanilang argumento. Pero on a normal court, SP, pwedeng kunyari hindi magbigay ng answer pero sa mismong trial na sila magsalita. Pwede, hindi siya deemed or considered waived unless under exceptional circumstances hindi siya papayagan ng korte for being dilatory. Pero sa palagay ko, walang ganun dito. Isa pa, SP. SP yung ginagawa ngayon ng prosecution na halos maya't maya nagpe-press con sila. Ngayon pa lang sinasagot na nila yung sagot ni VP katulad kahapon sa kay Attorney Bukoy. Is that normal? Is that okay? Hindi po ba sila patatahimikin ng impeachment court? Attorney Bukoy, makinig ka! Attorney Bukoy! Sa ngayon, hindi pa siguro dahil hindi pa naman nagsisimula ang trial. Pag nagsimula na kasi ang trial, dapat lahat ng gusto nilang sabihin doon na mismo sa trial. Pero sa panahong ito, walang prohibisyon. Katulad ng mga tanong nyo sa akin ditong nagdaang araw, pwede ba nyong i-publish yung answer na binigay sa inyo ng Kamara base sa receiving copy nila? Walang prohibition na gawin yon. Ibang usapin kapag may trial na dahil pwedeng magbigay ng kautusan ng impeachment court na limitahan o pagbawalan ang mga parties sa kaso na magsalita. Pero desisyon ng impeachment court yan. Sir, tomorrow daw, isasubmit na yung certification ng Kamara na dumaan sa tamang proseso yung articles of impeachment. So kapag na-submit yun, babawiin na ba yung decision ng Senate Impeachment Court na i-refer back yung articles of impeachment? Hindi, dahil dalawa yung kautusang binitiwan ng Senado, kung maalala mo. Pero yung second yata, mahirap nilang i-comply hanggat hindi pa nagko-convene ng 20th. Kaya nga hindi pa kompleto yung compliance nila. So, Dalawa yung compliance na
Ano kaya nangyayari dito sa ilong nitong si Chis Escudero? Ba't singa siya ng singa? Ang kadiri. Ilabas mo kasi. Labas-pasok na sa ano mo eh. Ngalang-alam mo eh, di ba? Nakaka-distract. Hiling na impeachment court sa Kamara. Yung isa ay pwedeng mabigay ng 19th Congress. Yan yung patunay na hindi sila lumabag sa one-year ban. Pinapaliwanag na hindi sila lumabag dito. At pangalawa, yung patuloy na kagustuhan na ipursige pa rin yung kaso mula sa 20th Congress. So yung decision na yon to refer back yung articles of impeachment, mananatili yun hanggang 20th Congress. That is the operational meaning of the order issued by the Senate Impeachment Court, yes. Maliwanag naman yun dun sa order. Sir, next week, di ba basically, technically parang 20th Congress na. So, mapapalitan na, sir, may mga prosecutors, pero may mga na-retain pa rin naman. Then, yung 20th Congress papasok na rin. So, paano po yung magiging process lang? Hindi yun question kung mariretain sila. Desisyon ng Kamara yon. Pero ang issue ay, ang authority, ang otorisasyon na binigay ng 19th Congress sa mga prosecutors na re-elect man sila o hindi, ay hanggang June 30 lamang. Kailangan bigyan sila ng panibagong otorisasyon ng Kongreso na magsilbi bilang pareho man o magkaibang prosecutors sa ilalim ng 20th Congress. So, sir, kailangan pa ng plenary action pag ganon? Plenary action ang kinakailangan. So, basically, sir, walang prosecutors muna from June 30? Kaya nga, Pebrero pa lang sinasabi ko na sa inyo, di ba, dun sa mga nagmamadali, hindi pwedeng magpursige ang trial dahil walang prosecutors mula June 30 hanggang July 28. Di ba? Noon pa sinasabi na natin yan eh. Hindi naman pwedeng mag-trial na isang panig lang. Sir, so given yun, sabi kasi ni Attorney Bukoy, yung spoke sa House, magre-request po sila after nila mag-file ng reply dun sa answer ni VP Sara, magre-request sila sa impeachment court na mag-set na ng pre-trial date at ng trial date. Pwede ba yun? Hindi. Kasi kahit yung authorization ni Attorney Bukoy ay hanggang June 30 lamang. Mag-expire at maglalapse din yun. Ahente lamang siya, spokesperson lamang siya ng prosecution panel. So yung prosecution panel na mag-a-appear, ano ba siya, spokesperson ba dito? Agent nga lang siya. Agent. Principal agent. No, spokesperson ba siya ng prosecution? Yes. Pwede sino yung nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, tapos na yung kapangyarihan ng prosecution team ng June 30 noon. Yung pre-trial at yung trial date sa 20th Congress na po. Sa 20th Congress din, kasi paano mo nga isa-set yun? Yari ka doon, Atty. Bukoy. Bida-bida ka lang pala eh. Wala ka na palang pwesto eh. Tapos na pala ang yung kasalukuyang prosecution panel noong 19th Congress. Pinito na pala yun. Wala na. Ngayon, ano pang ginagawa ni Atty. Bukoy dyan? Bida-bida. Hindi na ho siya spokesperson ng prosecution noong ano na yon, noong 19 Congress kasi tapos na. Ibig sabihin, prosecution na ho siya ngayon netong si Tamba. Bali ho dalawang spokesperson ngayon nitong si nitong si Tambaloslo, si Princess Abante at itong si Atty. Bukoy. Si Princess Abante, nakapokus ho siya doon sa pagbira kay BP Sara, general na pagbira kay BP Sara. Ito naman nung si Atty. Bukoy, rektang pagbira ho siya, kaugnay sa impeachment dito kay BP Sara. Matindi ho, bangag ang atake nitong si Tambaloslos dyan sa House of Representatives. Nang walang prosecution. Kung mag-set kami, ulitin ko Pebrero pa lang, sinasabi ko na to sa inyo. Paano ka mag-set ng pre-trial na kailangan may magkabilang panig? Hindi naman pwedeng abogado lang ni VP Sara mag-attend doon. One-sided naman yun. Hindi na pre-trial talaga ang tawag doon. Pero so dati may ginawa kang calendar, di ba? Hanggang October 9. Oo, pero ang bumulaga sa amin doon, base sa, kaya nga, working calendar yon, di ba? Ang bumulaga sa amin doon, yung authority nga, kasi iba kami, iba ang Senado eh. Ako hanggang 2028 pa. Pero yung prosecutors, yung congressmen, hanggang June 30 lamang. Sir, also sabi po niya ni Attorney Bukoy, yung ombudsman daw po, yung investigation nila hindi dapat magtuloy dahil matapos dapat daw po muna yung impeachment trial. Hindi Tama ba para sa akin na komentaryohan yon. Hayaan na natin ang ombudsman na sumagot sa kanya.
At tila yata hiwalay yung away na yon sa iba pang away na gustong pasukan ni Attorney Bukoy. Silang dalawa na lamang, yun siguro. Nympha. Sir, ginagamit kasing defense, based dun sa answer ng Vice President, ginagamit nilang defense yung pag-return ng impeachment court dun sa articles of impeachment. Ano ba talaga ang ginawa ng impeachment court? Kasi ang claim nila is the articles of impeachment was returned, so there's no charges against her to speak of. There are no charges against her. Argumento yan ang isang panig. Subalit, I refer you back to the order itself. Pakibasa na lang po yung order dahil nakalagay naman doon, hindi ba, return without dismissing nor terminating the case. Hindi ba nakalagay yun doon? So, ang sagot siguro, yung nasa order na lang, ang pagdedebatihan yan, kung may issue, pagbobotohan yan, kung sakasakali pagdating ng trial. But I cannot, even if I am the Senate President, bilang tagapangulo ng Senado, hindi ko pwedeng dagdagan o bawasan pa yung pinagbotohang order ng Senado. So, yun lang ang masasabi kong sagot dun sa ganong posisyon. Basta sir, hindi nawala sa Senate yung charges, hindi nawalan ito ng jurisdiction nang dahil doon sa pag-return ng articles of impeachment sa Hindi ko House. yun ang nakalagay sa order. Hindi ko pwedeng dagdagan o bawasan yung ginawa o hindi ginawa ng impeachment court. Nakapaloob yun sa order mismo. Sir, yung compliance po na isasubmit supposedly ng House ngayon, who will decide if it's actually compliant dun sa hinihingi ng court? The impeachment court, when we resume, magre-resume yun kapag compliant na ang Kamara. So, Sir, July 29, probably. July 29, thereafter. July 29 onwards. Kasi July 28 kami magre-resume, pero ceremonial yon para sa sona ng Pangulo. Magsisimula pa lang talaga makapagtrabaho ang Senado at Kamara ng July 29. Pero hindi kami July pwede 29. schedule agad hanggat una, wala pa yung prosecutors. Pangalawa, wala pa yung compliance in one shape or another. Walang makukonvene ng 29 kung wala pa yung weekly compliance na pangalawa. Or sabihin nilang ayaw nila, kung ano man, basta katugunan o sagot dun sa hinihiling na yon. So if walang katugunan, walang makukonvene. Paano makakatugon din kung wala pa? Wala pang prosecutor. On the 29, Ang labo nito mga ano na to ha. Pambihira Paano talaga. sila oh. makakabigay nga ng tugon kung wala pang prosecutor? Oh. They should, again, some things need to be done by the House, given the entry of the new Congress, bago may schedule yung trial. ano muna yung mga kailangan gawin para ma-reconvene kayo? Ano po yung dapat? Mag-elect sila ng prosecutors. Paano ka magta-trial ng walang kinatawan ng Kamara? At saka yung compliance nila sa order ng impeachment court. After that, saka kayo maka-reconvene po. Yon, may hudyat na yon, may dahilan para mag-convene na. But on its own, the impeachment court can also convene on any other matter it may want to take up or decide on its own. Pwede naman din yon. Kahilingan lamang ng isang impeachment court judge ang kinakailangan. Siyempre, pag-uusapan, subject to an agreement by consensus of the impeachment court judges kung may kailangan isettle o pag-usapan, kasi hindi na nga pwedeng desisyonan yan bilang Senado eh. Hindi ko na rin pwedeng desisyonan yan bilang presiding officer lamang. Dapat impeachment court na mag-decide. So kung may issue na mangyayari o magaganap na kailangan pagpasahan ng impeachment court, the court, motu proprio, with the rules of court having precedence, with respect to practice, ay pwede rin gawin yun. SP, so, Hindi. Dalawang kanina po. Not necessarily. so SP, kapag na-comply na to, na-comply na ng 20th Congress, yung assignment of prosecutors and all, automatic kayong magko-convene? Kung ako Or- tatanungin bilang presiding officer, i-convene ko na yun after consulting my fellow impeachment court judges. Hindi Pero na- basta may prosecutors na rin ha. Hindi, Oh, yes, sir. Hindi May pwedeng prosecutors na. Wala nang debate whatsoever kung magta-trial pa ba kayo o hindi, or... no, that will already be part of trial. May answer na yun. May answer na, may reply na eh.
Kung naman ang pag-uusapan man doon, bahagi na ng trial yon. Dahil sumagot na ang VP eh. Kung yun ang gusto niyang patunayan, yung kanyang motion to dismiss muna bago magpresenta ng ebidensya, bahagi na ng trial yon. So hindi kasama sir hindi kasama sa proseso yung titingnan nyo kung tinatanggap ninyo yung answer sa summons, yung answer ng Vice President. Kasi Hindi para sa aming tanggapin o hindi tanggapin yung answer ng Vice President. Sagot niya yon at hindi namin siya pwedeng piliting sumagot ng ganito o ganyan o sa ganitong paraan. Sagot niya yon at tinatanggap namin yun. So there must be a trial talaga. Walang puwang SP yung possible ulit na pagtayo ng senador para ipa-dismiss kagaya nung ginawa nung mag-convene kayo. Yung answer with motion ni Vice President, baka pag-usapan yun. I mean sir, kung sa senador ulit manggaling yung motion to dismiss. Bahagi na ng trial din yun. Kasi may pending motion, kumbaga may pending motion base sa answer ha. May pending motion si VP Sara. Pwedeng ipagpaliban ng impeachment court yung pagpasa doon, pwedeng pagpasahan din. Trial na nga yun eh. Trial na lahat. Ano bang definition mo ng trial? I mean sir, sorry. Ang trial ay hindi lamang naman presentasyon ng mga testigo. Ang trial kabilang yung mga pag-debate ng mga motion na gagawin ng magkabilang panig. Sorry, reform ko, SP. So ibig sabihin, pwedeng pagko-convene ninyo, pwede pa rin may tumayon para may motion to dismiss na senador, and then didesisyonan ninyo. Wala namang bawal ngang motion eh. Yun ang problema ko sa maraming nagsasabi ng kung ano-ano eh. Asan ba yung rule? Asan ba yung provision sa saligang batas o sa rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? Hindi mo naman pwedeng pigilan eh. At dahil collegial body ang Senado bilang impeachment court, kapag kami nag-motion at may nag-object, hindi ba, sa tagal nyo sa Senado, ano bang gagawin? Hindi, pagbobotohan. Sir, I'm sorry? Simple majority lang yun. Yes, always by simple majority. Ang hindi lamang required ng simple majority, 2/3 ang kailangan kapag pagbobotohan na to acquit or convict. but SP, yun pong answer po ni VP, pati po yung magiging answer ng PROSEC. Reply ng PROSEC. Yung reply ng PROSEC, mare-resolve or matatakel po ba siya ng impeachment court kapag ka-trial lang? Or paano po ba yung proseso? Hindi ko maintindihan yung tanong. Matatakel po yun during trial only. Pag nag-resume na yung court, that will not be tackled by the Senate sitting as a Senate. So nawala. It can only be tackled by the impeachment court. Ibig pong sabihin, kailangan ma-open po muna yung trial, yung paglilitis mismo, bago po yun. Bukas na siya. Constituted and convened na ang impeachment court. Lahat na magaganap sa impeachment court, bahagi na yun ang tinatawag nating trial kapag ka nag-appear na yung mga parties. So kung ang pinagdidebatihan man nila ay yung reply, yung answer, o kung ano man, bahagi na ng paglilitis yun. SP isa lang. Nandun pa rin kami dun sa pag-reconvene. Kung wala pang PROSEC sa 29, pero may kailangan kayong pag-usapan, pwede kayo mag-convene. Pwede. Motu proprio. On our own. Yes, Milo. Walang reply si VP. Answer yung binigay ni VP. Answer ad cautelam. Hindi ko pa nababasa actually. Kayo lang yung nagtanong kanina eh. Na hindi ko pa nababasa yung answer dahil ng isang araw pa lamang yon. Kabibigay lang sa akin kanina. Mahigit 200 pages kasi kasama yung annex eh. Babasahin ko pa lang mamaya. I'm sorry? Kaya hindi ko pa nababasa. Kung meron man, the impeachment court will decide on that when we convene. Again, whether to decide on it or to set it aside for a later date. Pero automatic siya, sir, na you have to discuss it since may ganung request for dismissal. O kailangan may mag-motion. Someone has to bring it up. Binring up naman na sa answer eh. So I presume her lawyers will do that. Hindi para sa akin, Milo, na pagsabihan yung lawyer ko nung gagawin nila o hindi. O kung kailan nila gagawin. Nasa kanila. Machichismis na naman siya.
Parang tanong kayo ng tanong kay Reginald, ngayon binigay niya yung mga punto de vista niya, binanatan niyo naman pabalik. Natuto na tong si Chis, hindi niyo na ako mapipake. Hindi niyo na ako mapapasagot, tapos babalikan niyo ako na tinuturuan ko si Vice President sa mga siraulo yung mga ano dyan, mga nagtatanong, mga may saltik sa ulo. Ang Now that the bihira, oo. parties are there, now that the impeachment court has acquired jurisdiction over the person of the Vice President, the parties are now there to make their corresponding and respective motions based on the interest of their client or position. Yes. Sir, clarification lang po. Yung answer ad cautelam ni VP asserts that the fourth impeachment complaint should be dismissed. Paano ipaprocess po yun ng impeachment court? So pwedeng pagbotohan na kung dapat bang i-dismiss based on the answer ad cautelam? Posible yon, pero ayokong Pagbotohan pangunahan na yan. ng impeachment court. Iyan din yung parehong ni-raise ng Vice President sa Korte Suprema. Sa pagkakaunawa ko. Base again sa newspaper reports at hindi pa base sa answer mismo. Hindi ko pa kasi nababase. I think it's the same issue raised in the Supreme Court based on the one-year ban, one-year bar rule. So posible po, so kung pagbobotohan po, SP, simple majority lang. It can be dismissed by a simple Ulitin ko, simple majority ang kinakailangan sa lahat ng botohan, 2/3 ang kailangan to convict or acquit. But it begs the question, kung may simple majority ka to dismiss, for example, then imposible ka na maka 2/3. Hindi ba? correct. It's simple math. Hindi, kung manalo nga yung anumang motion is by simple Anak ng tokwa, lalabo nyo. Bakit ba di nyo maintindihan? Kahit ano pa yan, pagka pinagbotohan, mananalo ang majority. Kung pagbobotohan man yun, clearly, walang 2/3 if ever. Di ba? Math would dictate that outcome. Itong mga reporter na to, di natin malaman siya nang gagaling mga ano nila eh. Oh. Pinadala na sa kanila electronically kahapon. Nanghingi lang ako ng hard copy dahil hindi ako makabasa ng electronic copy. Sa pagkakaalam ko, wala pa. Yes, ma'am. SP, pero pagka kunwari dumating na po yung reply ng House prosecutors, nandyan na muna yon. Sa July na natin i-expect yung pagrolyo na nito. Oo, kasi paano kami nga magta-trial nang wala yung kabilang panig? Alangan namang mag-attend lang yung mga abogado ni VP Sara. That would be clearly unfair. And I've been telling you this from day one, dahil nga late final na ng Kamara ito, aabutan at aabutan talaga ang June 30. I would have wanted to conduct pre-trial, but I was informed, as I said, na yung authority ng mga abogado on the prosecution side is only until June 30. We did not foresee that at that time. So right now, sir, wala namang issue or namang motion yung mga senator judge na dapat niyong i-address? Wala. Wala. Sir, as it is, settled na ba yung question na tatawid na talaga doon sa 20th Congress, the way it looks? Settled ba yun? Sa pananaw at palagay ko, dahil nga, kung hindi man tumawid, kailangan mag-convene pa rin yung 20th Congress Impeachment Court para pagpasahan yan. Yung pa lang tumawid na eh. Pero doon pa lang... Hindi, di ba? Pero doon pa lang sir, pwede ulit mapag-debatehan yun. Lahat naman pwede. Tandaan nyo, pakitaan nyo ko ng batas, ng rule na nagsasabing bawal itong motion na to. Wala namang bawal na motion eh. Wala namang bawal na kahilingan eh. Wala namang bawal pag-usapan eh. Wala pa ako nakitang rule na ganun. Na sa impeachment court bawal pag-usapan to Hindi mo pwedeng sabihin to. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Wala namang ganun eh. Karapatan ni naman na hilingin base sa kanyang paniniwala, anumang nais niyang hilingin. Kapag yan ay gusto niyang pagbotohan dahil may nag-object, edi pagbobotohan. SP, nasa motion to dismiss pa rin ako. Kung may tumayo pong senator judge again, and then mag-motion to dismiss, di ba po kaya nyo pinag-usapan nyo nung last session nyo para sabi nyo, sir, ngayon pa lang maayos nyo na, hindi na ito maulit pagdating ng trial. So kung meron ulit, sir, hindi pwedeng pagbawalan. Parehong ground ba o magkaiba? Kung
Hindi, pinasubmit namin ang nandun naman kayo, di ba? Napanood nyo yung pag-develop ng motion. Hindi ba? Nagsimula sa motion to dismiss, napunta sa remand, napunta sa return without dismissing nor terminating. Hindi ba? Tapos sinabi, hiniling na mag-submit ng compliance na hindi sila lumabag dun sa 1-year ban. Dahil sabi, di ba, sa floor, kung naalala ko ni Senator Win, kailangan natin pakinggan yung Kamara dyan, mag-submit sila ng ebidensya na hindi sila lumabag. So kailangan mapakinggan sila bago pagbotohan to. So, yun yung kinalabasan ng motion, hindi ba? Hiniling ang Kamara na ipaliwanag yun. So kung ang tanong mo sa akin ay ano mangyayari, hindi ko alam. Depende kung merong kontento at hindi kontento dun sa compliance ng Kamara. So, pwede pa rin talagang i-discuss yung motion to dismiss even if na-discuss nyo na Remand siya. yung pinag-uusapan na. Again, remand yung pinag-uusapan, hindi pinag-uusapan yung motion to dismiss. Hindi pinagbotohan yung motion to dismiss. So yung premise mo, hindi pangalawang beses pag-uusapan yun kung sakasakali. Dahil pinagbitohan ay yung return or remand. Sure. SP, this early, SP, meron kasing kayo nagkakaroon din kasi, sir, ng mga apprehension or mga agam-agam na hindi yung actual na trial, yung nakikita natin na paglilitis kagaya sa korte. Nagigilan sila. Sorry. Yeah. Hindi ko trabaho. Pawiin yun. Nanggigigilan talaga sila dahil yung proseso, ulitin ko, gaya ng sinabi ko nung nagsimula tayo kanina, lahat ng sinabi ko naman nung Pebrero pa lang pag-file, nagawa lahat yon ng Senado, kaya lang kulang na talaga yung panahon. And then, may nagsasabi din kasi former Justice Carpio, sinasabi na niya na kung hindi magkakaroon ng trial, that would be grave abuse of discretion kung sakaling i-dismiss ng... Ang dami niyong pwedeng i-quote. Bakit hindi niyo kino-quote si former Associate Justice Adolfo Ascuna, di ba? Dapat yung mga ganun yung may quote nyo. Yan, dilawan pa sa dilaw yan eh. Antonio Carpio, nako. Walang matinong para lang masusugan yung mga kabubuhan nila, yung mga tanong nila dito kay anak na to. Hindi para sa akin na patulan si Justice Carpio. Hindi ako sangayon sa sinasabi niya. If we're talking precedents, nasan siya ba't hindi siya nagreklamo nung dinismiss ng Senado yung impeachment complaint laban kay Mercy Gutierrez nang hindi kinoconvene ng impeachment court? There is that precedent done by the Senate. Hindi ko sinasabing tama yun, pero ginawa na yun ng Senado noon. Nasaan siya nung nagreklamo? Ba't hindi siya nagreklamo nun? Tulad ng kasing sigasig ng pagrereklamo niya ngayon. Baka sitting justice or judge pa siya at that time. Tanga-tanga naman itong nag-aano na to. Sige na nga. Paano pagka sinabi ko sa'yo, parang nag-aabogado ka naman kay Antonio Carpio? Lang yan naman tong... Ilang siya, pati yung iba siguro. O bakit tila hindi nila maalala yun, papuntong yun? Dinismiss din ang impeachment court. Cheese, ako hindi kita kinakampihan, Cheese. Oohan mo na lang. Mga merong saltik sa utak yung mga nasa Bakit hindi nila tanong sa inyo? Nagkakagulo sa Middle East. Anong gagawin natin? Yung presyo ng kuryente, presyo ng pangunahing bilihin. Sisipa niyan sigurado dahil magtataasan yung mga produktong petrolyo. Bakit hindi? Kanina pa ako naghihintay dito. Magta-30 minuto na ako. Wala pa akong naririnig kung hindi puro impeachment. Mawalang niya kayo dyan sa Senado. Bira. Yung kaso, ewan ko sa inyo. Nung nag-walk out yung prosecutors kay ERAP at ayaw nang bumalik. So, kung halimbawa... Nangyari yun noon, pero nagkaroon ng paglilitis. Yung isa hindi nagkaroon ng paglilitis. Hindi ba? Nung panahon ni Chief Justice Corona, may motion to dismiss na final. Yung depensa... Hindi, parang nagkaroon na ng nagkaroon na ng parang ambient dyan sa dyan sa bulwagan na yan. Na pagka nakikipagtalo ka, magaling ka. Yung tipong pagka dinidebate mo, Senate President, matalino ka. Pambihira, oo.
Para sa mga para sa mga reporter diyan, hindi ko kayo nagtutunog matalino sa mga pinagtatanong nyo. Hindi. Oo, for Sara Duterte tayo dito, anti-impeachment tayo, pero yung mga tanong nyo masyado ng out of nowhere na. Abogado, Senate President, di na masagot kasi mga walang kapararakan yung mga tanong nyo. Nung panahon yon. So that's part of the process. All of these are part of the process. Yung agam-agam nilang biglang tungkol dyan, sa totoo lang, dapat sining na panood na nila yan eh. Di ba? Nakita na natin yan nangyari sa kasaysayan eh. At walang dahilan, para sa akin na magbigay sila ng duda, maliban na lamang kung init na init sila, na magkaroon na agad ng trial sa lalong madaling panahon base sa kagustuhan nila. So, SP, ibig sabihin, may power, may poder talagang impeachment court na mag-decide sa dismissal. And kung sakaling ganun, hindi yon maituturing na grave abuse of discretion for having that, dahil meron kayo ng ganung power? Hindi siya bilang retired justice ng Korte Suprema ang pwede magsabi nun. Ulitin ko ulit. Lahat ng ito, ang may kapangyarihan lamang magpasya kung may nilalabag na batas sa wala ay Korte Suprema. Hindi ako, hindi kami, hindi mga dating mahistrado. Kung hindi yung mga kasalukuyang mahistrado ng Korte Suprema. Labas doon ang kapangyarihan to try and decide binigay sa Senado. Sir, sorry, clarification lang. Yes. Nasagot nyo na rin po ito dati, pero if hindi po magsabit nung second document na compliance yung 20th Congress House, what happens Then dito? the court will decide accordingly. Hindi ko alam, ayokong pangunahan kasi iba na rin yung composition ng court. Pero sir, di ba, you mentioned before na pwede pa rin kayo mag-decide to continue the trial even without that. Remember, I also said the 19th cannot bind the 20th. The 20th Congress, the 20th Impeachment Court, the 20th Congress Impeachment Court, the 20th Congress House can reverse whatever decision was made by the previous Senate, by the previous Impeachment Court, by the previous Congress. So pwedeng baguhin yung order ng Impeachment Court na papasok, pwedeng i-modify yon, pwedeng i-abandon yon. Decision ng Impeachment Court yun. Pwede rin pala, sir, na wala silang compliance doon sa number 2 doon sa order, pero may assign silang prosecutors. Lahat yon posible, Nympha. Ayokong pangunahan. Sa tigas ng ulo nila, ayaw nga tumanggap ng pleading, so hindi na ako magugulat kung gagawin mo nila yon. Biri mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap ng pleading, pagtanggap ng answer, pagtanggap ng appearance, pati yon papahirapan, so hindi na ako magugulat, sa totoo lang. Pero magkikita-kita kami sa tamang panahon, kaugnay sa mga ganyang ginagawa nila sa panahong ito. Sir Adam. Nako, matindi ho yung mga babae.